Sumikat na naman ang araw kaya marami na naman tayong kaganapan. At siguradong meron na naman tayong pag-asa na matupad ang mga pangarap natin. Nasubukan nyo na rin po ba ito at may nakapagsabi na rin po ba sa inyo na nakakapagpagaling ng sakit ang tubig na nagmula sa puno ng saging? Isa sa mga miyembro namin sa simbahan ay halos 3 buwan na nga siyang naghihirap sa sakit niya na acidic at ulcer. Sa tagal nga na nakakaranas siya ng hirap dahil sa sakit niya na yon at sa dami na ng gamot na nasubukan niyang inumin para lang gumaling siya at hindi maranasan yung sakit, na minsan ay dumadating sa punto na halos hindi niya na rin alam kung ano ba ang gamot na dapat niyang inumin para lang gumaling na siya. Halos hindi niya na nga rin alam kung ano ang dapat niyang kainin para lang hindi matrigger ang kanyang acid. Pag acidic kasi ay maraming bawal kainin, kaya sa konting pagkakamali mo lang sa pagpili ng pagkain ay talagang sasakit nga ang sikmura mo na parang hindi mo na nga makontrol ang sakit nito. Kaya hindi rin siya nakakakain ng maayos at madalas rin ay nagugutuman siya hanggang sa nanghihina na yung katawan at mga buto niya, hanggang sa umabot na nga rin ang pagka-stress niya at nagkaroon na rin siya ng anxiety dahil palagi niyang iniisip na parang pabigat na siya sa pamilya niya dahil iniisip niya na hindi siya nakakatulong kaya pakiramdam niya ay parang pabigat na siya. Siguro nga ay makaka-relate dito yung may mga sakit na acidic. Nakaramihan sa kanila ay nakakaranas ng pananakit ng sikmura, pangangalay ng katawan at panghihina ng mga buto na halos 6 na buwan nilang dinadanas yung sakit. Yung iba pang araw ay halos 1 taon. Minsan nga halos maubos na yung pera natin sa kakabili lang ng gamot para lang gumaling tayo. Kaya sino ba namang hindi mamomroblema at sino ba namang hindi mai-stress kapag may ganong sakit na halos hindi na gumagaling? Sa video ko po na ito ay makikita nyo na nagputol ako ng puno ng saging at binutasan ko sa gitna ng katawan nito. Bali tinakpan ko nga lang ito at sinigurado ko na walang makakapasok na insekto. Bali hihintayin ko nga lang yun ng buong magdamag. Sa buong magdamag kasi na yun ay makakapag-create nga siya ng tubig na nagmula sa puno ng saging na kung tawagin sa amin ay saha. Bali, eto nga po pala muna yung kaganapan ko nung kinabukasan na. Pagkagising ko ay naghanda nga muna ako ng makakain ko para sa umagahan at nagpitas na rin ako ng gulay na dadalahin ko kila Ate Jem kapag inihatid ko nga yung tubig na nagmula sa puno ng saging. Nung mga oras pala na yan ay hindi ko pa nga tinitignan yung puno ng saging na pinutol ko. Mas mabisa kasi yun kapag iniinom natin ng bagong kuha. Medyo matatagalan rin kasi ako sa pagluluto kaya hindi ko nga agad muna kinuha. Lalo na't medyo may kalayuan nga rin yung bahay nila mula dito sa bukid. At sakto naman na malapit yung bahay nila sa tabing dagat. Bibihira din naman ako makalabas dahil palagi nga akong nasa bukid. Kaya sinamantala ko na rin maghanda ng makakain ko at binalak ko nga na sa tabing dagat ako kakain ngayon ng umagahan at pananghalian. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may sariling tanim. Siguradong sariwang-sariwa ang kakainin mo. O diba, napakasimple lang nung niluto ko at madali lang din lutuin at higit sa lahat ay siguradong masustansya at magiging healthy ka. Dito talaga sa amin sa bukid ay basta-basta na lang tumutubo ang mga ampalaya kung saan-saan. Kaya yung ampalaya na yan na kinukuhanan ko ng dahon ay basta na nga lang din yan tumubo dyan sa may puno ng bayabas na katabi lang din ng pinaglulutuan ko. Kaya ayan no, napakalapit lang, pagpitas ay diretso luto na agad. Baka nga po pala magtanong ba't hindi ko muna hinugasan yung talbos ng ampalaya. Naku, hindi po uso yan sa aming mga probinsyana at probinsyano. Basta kasi umulan kinagabihan ay diretso luto na talaga yan. Wala nang hugas-hugas. Naalala ko nung nabubuhay pa yung mama ko kapag inuutusan niya akong kumuha ng malunggay ay diretso luto na ngayon. Wala nang hugas-hugas dahil umulan naman daw kinagabihan. Kumbaga sa aming mga taga-probinsya lalo pagdating sa pagkain ay natural lang. Naku, kung sakit po yung iisipin nyo dahil marumi yung kinain namin dahil hindi namin hinuhugasan yung mga dahon-dahon na nakukuha namin sa bukid. Alam nyo po sa rami naming magkakapatid, 17 kami magkakapatid, ni wala man lang pong may sakit sa amin katulad ng mga cancer o yung malalalang sakit na halos hindi na nga magamot. Minsan nga po kung sino pa yung sobrang linis sa sarili, sila pa yung nagkakasakit ng malala. Ayan, at dahil tapos ko nang magluto at naigayak ko na rin yung dadalhin kong gulay, titignan ko na nga itong ginawa ko kahapon. Sa pagkuha ko nga ng tubig nito ay gagamit ako ng salaan at panalok at kumuha na rin ako ng malinaw na baso. At syempre, yung magiging lagayan ng kukunin kong tubig o katas ng puno ng saging.
Ayan, at bubuksan ko na nga. Nung unang tingin ko nga dyan, akala ko walang laman. Kasi hindi nga halata nung may plastic pa. Pero nung pagbukas ko nga, ayun, napuno nga ng tubig. At eto nga, sumalok ako dahil titignan ko nga kung gaano kalinaw yung tubig nito. At na-amaze nga ako dito dahil nakita kong talagang malinaw nga yung tubig nito. Syempre dahil excited nga ako dito sa gawa ko, kaya ayan, titikman ko nga. Ang ginawa ko kahapon na, ayan, tinry kong gawin kung pwede mag-create talaga ng tubig yung puno ng saging. Kasi ito yung humingi ng favor yung ka-churchmate namin, yung asawa ng pastor namin, na kung pwede daw, gawin ko to at yung tubig niya, kunin ko para dun sa anak niya na may sakit. So, ayun, i-harvest ko na yung tubig, pero bago yon, susubukan ko muna, titikman ko muna yung tubig kung anong lasa. Ayan, sasalain ko para hindi mapasama yung mga saha ng saging. Ayan, kuha lang ako ng isang ganito. Ayan. Tapos, titikman ko yan. Mukhang masarap, clear na clear. Titikman natin. Para rin lang siyang sabaw ng niyog. Sarap. Pagkatapos ko ngang matikman, agad ko na ring sinalok at isinalin ito para naman maihatid ko na nga agad kay Ate Jem dahil alam kong excited at hinihintay niya na rin ito. Saktong-sakto nga at napuno ko rin itong dala kong lagayan, kaya siguradong marami nga rin maiinom si Ate Jem nito at makakaramdam na rin siya ng ginhawa. Ito po palang ginawa ko na ito ay base lang po ito sa karanasan ko o karanasan namin. Dahil subok na rin po namin ito, maganda rin po ito sa may sakit na ulcer at ganun din po sa may mga hormonal imbalance, mga high blood at palaging sumasakit ang tiyan. Maganda po itong inumin kapag wala pang laman ang tiyan natin sa umaga. Marami pong sakit ang pwedeng gamutin nito at marami na rin gumagawa nito, hindi lang po ako, hindi lang kami. Nung mga oras nga na ito ay paalis na rin ako, kaya ayan, pinagsasakay ko na nga rin yung mga dadalahin ko. Eto nga, nakarating na rin ako sa kanila. Tignan nyo naman yung bougainvillea nila dito. O, pinagpahala sa bulaklak. Napakaganda. At eto nga, naibigay ko na kay Ate Jem yung katas ng puno ng saging. At ayan nga, iinom na siya para matikman ito. At dito nga ay maririnig nyo kung anong magiging reaction niya dito. May ibang tubig ka rin? Pero mas masarap yung lasa nito. Yung saging. Ang sarap naman pala nito. Ano ito, saging ng saba? Oo. Kahit anong puno ng saging pwede. Nagkikreate siya ng tubig. Masarap, princess. Yana. Masarap pala yung tubig, princess, ng saging. Oo. Parang Sprite na siya. Kung may yelo. Lagyan mo siya ng yelo. Para siyang yung bubot na buko. Ano, tapos parang Pwede rin siguro malamig. Parang damong malinis. Ayan, at sinalin na nga ni Ate Jem para naman bukas pag naghatid nga ulit ako ay may paglalagyan ulit ako. Yung mga oras nga na ito ay paalis na rin ako at eto nga, tignan nyo, nakita ko nga yung tanim nila dito. O, bali tanim nga ito ni Ate Joanna, nakapatid ni Ate Jem. Ang galing niya nga rin magtanim, sa pasulang ito pero nakapabuhay nga siya at ayan, may bunga na nga din. Dito nga ay may tanim din silang kamote o kahit maunti, malaking tulong na rin yan, pati talong. Nakakatuwa lang dahil kahit ang liit-liit lang ng space nila dito sa harap ng bahay nila ay nakakapagtanim
nagtanim nga rin sila o malaking tipid na rin yan. Dumiretso na nga rin ako dito sa tabing dagat dahil oras na nga ito ng pananghalian at hindi pa nga rin ako kumakain ng umagahan kaya gutom na rin ako nung mga oras na yan. Nako, siguradong mauubos ko yung baon ko na niluto kong gulay dahil napakaganda ng view. O, tignan nyo naman. Nilagay ko lang din pala yung kanin at ulam sa plastic para wala nang masyadong hugasin. Tara, samahan niyo po akong kumain dito sa tabing dagat. O, napakaganda nga po ng view. Tapos ang sarap pa ng pagkain natin. Masustansyang gulay. Tapos sariling tanim pa natin. Sarap talaga mabuhay sa probinsya. May simpleng buhay, tahimik at malayo sa gulo at wala ring polusyon masyado. Pagkatapos ko nga kumain sa tabing dagat, eto at dumiretso ako sa bahay ng pinsan ko dahil kukuha nga ako nitong tadtaran dahil may nag-order nga ulit sa akin. Nakakatuwa lang din talaga dahil nung nag-post nga ako ng video nitong tadtaran dito sa ANTV ay marami nga rin talagang nagkagusto at maraming gustong bumili kahit taga malayo. Nagustuhan din talaga nila itong tadtaran dahil napakatibay at napakaganda nga ng kahoy nito. O, tignan nyo, murang halaga lang ay meron ka na nga pang matagalan na tadtaran. Sayang nga lang dahil walang online shop si Joshua kaya hindi nga namin mabentahan yung mga taga malayo. Pero sabi ko nga sa kanya ay sikapin nga niya na makagawa ng online shop dahil maraming ang nagkagusto at maraming bibili, lalo na at mga taga malayo nga yung mga supporters natin dito sa ANTV. Ang ganda rin kasi talaga ng tadtaran na yan, buo nga yung kahoy niya kaya hindi nabibita. Napakamura nga lang din ng tadtaran na yan, sa murang halaga may pang matagalan ka nang tadtaran. Dumaan nga rin pala ako sa dating bahay namin dahil kinuha ko nga itong uniform ko nung crew pa ako sa Jollibee. Dahil good news nga po pala, hiniram ako ng Jollibee para mag-crew ulit pero isang araw nga lang po. O diba, pagtapos ng ilang taon simula nung nag-resign ako, akalain mo magiging crew ulit ako kahit isang araw lang ay talagang masayang masaya na ako na ma-experience ulit. Makikita nyo nga po dito na marumi itong uniform ko at maraming ang putik dahil binagyo nga yung bahay namin na yun na pinagtabihan ko nga nitong uniform ko. Kaya ayan, lalabahan ko nga dahil gagamitin ko na nga ito sa susunod na araw. Siguro nga kaya natira pa itong uniform ko doon kahit binagyo-bagyo na nga yung bahay namin na yun ay mararanasan ko pa nga maging crew ulit. Kaya salamat na lang talaga kay Lord sa lahat ng opportunities. At eto nga, isingit ko ulit itong hanger na ginagamit ko na kahit anong baluktot mo ay hindi nga napuputol o hindi nga nasisira. Ito nga yung hanger na sobrang nagtrending din sa TikTok at napakarami nga din bumili kaya maraming salamat po sa lahat. Sana nga po ay marami pang magkagusto at marami pang bumili dahil napakalaking tulong po talaga nun sa akin.